What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang pambungad na eksena ay tampok ang isang binatilyong nagngangalang Mark na nagising habang papaalis ang kanyang ina papuntang trabaho. Mukhang magandang maaram na araw at abala ang lahat sa lungsod sa kanilang gawain. Gulit para kay Mark, ibang-iba ang sitwasyon. Dahil sa hindi malamang dahilan, nakakulong siya sa isang walang katapusang time loop sa loob ng napakahabang panahon. Tuwing gabi pagkatapos ng alas 12, nagigising siya sa parehong araw at nauulit ang lahat ng pangyayari sa paligid niya. Sa katunayan, napino na ni Mark ang kanyang pang-araw-araw na routine dahil sa paulit-ulit na pagdaan sa parehong siklo. Pagkatapos batiin ang kanyang pamilya, kaya niyang sabayan ng eksakto ang mga sinasabi nila sa tamang oras. Habang nasa kanilang komunidad, natutulungan niya ang ibang tao dahil alam na niya kung ano ang mangyayari. Tinutulungan niya silang maghanap ng nawawalang susi, sumakay sa likod ng truck, at nagbibigay ng direksyon sa isang babae kahit hindi siya tinatanong. Minsan pa nga, sumakay siya sa isang bulldozer habang nagpapahinga ang mga construction worker. Isang tao na lalo niyang pinagtutuunan ng pansin ay si Phoebe, ang babaeng tinulungan niya sa direksyon. Mukhang nagkakaroon si Mark ng paghanga sa kanya, kaya pumunta siya sa community pool para makilala siya. Habang naroon, nailigtas niya si Phoebe mula sa isang beach ball at nagsimulang magkalapit ang dalawa. Hinihatid ni Mark si Phoebe pauwi at bago sila maghiwalay, niyayaan niya itong lumabas minsan. Ngunit diretsahan siyang tinanggihan nito. Upang makahanap ng kaaliwan, binisita ni Mark ang kanyang matalik na kaibigang si Henry, na naglalaro ng video game kung saan paulit-ulit na namamatay at nabubuhay muli ang karakter. Dahil dito, napaisip si Mark kung ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng pagkakataong ulitin ang buhay at gamitin ang kanyang kakayahan para tumulong sa iba. Nakakaisip niyang pigilan ng mga aksidente at gawing mas mabuti ang mundo. Ngunit binalaan siya ni Henry na kung walang hanggan ang posibilidad, walang hanggan din ang paraan ng pagkabigo, at kapag naipit siya sa isang loop, hindi na siya makakausad. Pagdating ng hating gabi, muling nararanasan ni Mark ang parehong araw dahil sa time loop. Sinunod niya muli ang kanyang routine at bumalik sa swimming pool upang makita si Phoebe. Ngunit sa pagkakataong ito, isang ibang babae na nagngangalang Margaret ang hindi inaasahang nagligtas kay Phoebe bago pa siya makakilos. Nagulat si Mark dahil sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang loop, may nagbago sa kanyang routine. Sinubukan niyang sundan si Margaret, ngunit isang flyer lamang tungkol sa nawawalang aso ang kanyang nahanap bago ito umalis. Tinawagan niya ang numero na nasa flyer, ngunit iba ang sumagot. Sa mga sumunod na araw, hinanap ni Mark si Margaret sa buong lungsod, ngunit tila wala ito, para bang multo. Isang gabi, napansin ni Mark ang isang taong nag-iwan ng malaking tip sa isang diner at inafala si Margaret iyon. Sa kanyang pagkagulat, natagpuan nga niya ito at nagkaroon sila ng pag-uusap. Doon niya nalaman na si Margaret ay nakararanas din ng parehong time loop. Dahil sa bagong koneksyong ito, nagsimulang magkasama ang dalawa at ibinahagi ni Mark ang mga nakakatuwang pagkakataon na napansin niya sa kanyang mga loops. Nang nakatanggap si Margaret ng tawag at kailangang umalis, hiningi ni Mark ang kanyang numero dahil sila lamang ang nakakaalam ng kakaibang pangyayari. Sa mga sumunod na loop, nagsimulang mag-enjoy si Mark sa routine at nag-eksperimento pa sa iba't ibang hairstyle. Nagpapadala ng larawan kay Margaret sa pag-asang sasagot ito. Sa kasamaang palad, hindi siya nireplyan nito, kaya nalungkot siya. Ngunit nagpatuloy si Mark at niyayayang magkita si Margaret na pumayag naman. Sa kanilang pagkikita, ibinahagi nila ang kanilang eksperyensya sa pamumuhay sa time loop. Ipinahayag ni Mark ang kanyang nais na pumasok sa art school at binanggit din ang desisyon ng kanyang ama na huminto sa trabaho para magsulat ng libro tungkol sa Civil War. Si Margaret naman ay nagkwento tungkol sa kanyang pangarap na maging mission specialist sa NASA at sa kanyang paghahanap sa nawawalang aso. Dinala rin niya si Mark sa isang tahimik na lao kung saan nakita nila ang bihirang eksena ng kingfisher na humuhuli ng isda. Sinabi ni Margaret na una niyang nakita ito habang hinahanap ang aso kahit tila walang saysay. Naputol ang kanilang usapan nang nakatanggap siya ng tawag ng isang taong nagngangalang Jared. Inihatid muna niya si Mark bago siya umalis upang makipagkita kay Jared. Sa susunod na loop,
Nagpalipas sila ng araw sa panonood ng mga skater. Isang bata ang tinutokso ng iba hanggang sa maipakita niya ang isang trick na hindi magawa ng iba at humanga ang lahat. Tinuruan din ni Mark ang bata kung paano magmaneho ng road roller. Habang nangyayari ito, tinanong ni Mark si Margaret tungkol kay Jared at sinabing isa lang itong med student at wala ng iba. Habang lumilipas ang araw, napaisip si Mark kung ang time loop ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga perpektong random na sandali sa buhay. Nagduda si Margaret, ngulit iminunghalat ni Mark na hanapin nila ang mga ganitong sandali sa kanilang bayan. Naniniwala si Mark na ganitong paraan makakahanap sila ng kahulugan sa kanilang sitwasyon. Sa huli, nakumbinse rin si Margaret at nagsimula silang gumawa ng listahan ng mga perpektong sandali. Nakita nila ang mga pambihirang tagpo tulad ng traffic na tumigil dahil sa pagdaan ng pagong, matandang mag-asawang naglalaro ng chess, pakpak sa isang van na tila nakadikit sa isang lalaki, at construction worker na mahusay tumugtog ng piano. Isang araw, tinuruan ni Margaret si Mark ng algebra at sinabing hindi siya maaaring makipag-hangout sa taong hindi nakakaintindi ng logarithmic functions. Matapos maghapunang magkasama, muling tinawagan siya ni Jared at naghanda ng umalis. Hiniling ni Mark na huwag muna niya itong puntahan si Jared habang isang araw lang, ngulit hindi siya pinansin. Kinabukasan, sinubukan ni Mark maghanap ng impormasyon tungkol kay Jared sa internet, ngunit wala siyang nahanap na mahalaga. Nalungkot si Mark at pumunta kay Henry upang maglabas ng sama ng loob. Si Henry, na walang alam sa time loop, ay nagmunghahi na dalhin niya si Margaret sa isang espesyal na lugar upang ipakita na tunay ang kanilang koneksyon. Sinunod ni Mark ang payo at dinala si Margaret sa gym ng eskwelahan kung saan gumawa siya ng mock-up ng Tranquility Base. Nagkunwari silang mga astronaut buong araw na labis na ikinatuwa ni Margaret. Sa isang sandali, mantik nang ipagtapat ni Mark ang kanyang nararamdaman, ngunit nagdalawang isip siya at sa halip ay niyayaya niyang magbisikleta. Kaulanan, bumalik sila sa bahay ni Mark at nagtaka kung bakit silang laging sabay nagigising. Habang tinitignan ng mga larawan, nabanggit ni Mark na gabi nagtatrabaho ang kanyang ina, kaya bihira niyang itong makita. Maya-maya, nakita ni Margaret ang isang mapa kung saan nakatala ang lahat ng perpektong sandaling naranasan nila. Nahiyang umamin na ginagawa ni Mark ang mapang iyon tuwing umaga. Ngunit natuwa si Margaret at hinikayat niya itong ipagpatuloy ang kanyang hilig sa art. Habang lalo silang nagiging malapit, sinubukan ni Mark na halikan siya. Ngunit umiwas si Margaret at sinabing gusto niya lang silang manatiling magkaibigan. Labis itong ikinadisam niya ni Mark, ngunit tinanggap niya ang kanyang desisyon. Magkasama nilang ginugulang natitirang bahagi ng araw bago umalis si Margaret ng 6:00 ng gabi gaya ng nakasanayan. Kinaumagahan nang magising si Mark, sa unang pagkakataon ay nagtanong siya tungkol sa kanyang ina. Sa araw ding iyon, kinausap siya ng kanyang ama na si Daniel tungkol sa mga plano niya sa hinaharap. Ngunit dahil sa inis ni Mark, naglabas lamang siya ng sama ng loob tungkol sa paulit-ulit at nakakabagot niyang buhay. Tinawag din niya ang kanyang ama na mapagkunwari dahil hindi nito sinusuportahan ng kanyang mga pangarap, samantalang ito mismo ay huminto sa trabaho upang maging manunulat. Pagkatapos nito, nakausap ni Mark ang kanyang nakababatang kapatid na si Emma na nagsabing ang totoo ay natanggal sa trabaho ang kanilang ama at nahihiya lamang itong aminin. Bukod dito, gusto sana ni Daniel na pag-aralin si Mark sa art school, ngunit dahil sa hirap ng kanilang kalagayang pinansyel, wala siyang magawa. Nang marinig ito, nalungkot si Mark dahil nasigawan niya ang kanyang ama ng hindi alam ang tunay na dahilan. Kinahapunan, nakipagkita siya sa isang algebra professor sa paaralan upang pag-usapan ang posibleng dahilan ng time loop. Inilahad ni Mark ang listahan ng kanyang mga teorya kunwari para sa isang assignment at tinulungan siya ng profesor na alisin ang mga hindi malamang. Sa huli, napagpasyahan nilang maaaring isang singularity ang sanhi ng temporal na anomalya at kung makakataka sila rito, maaari rin silang makalaya sa time loop. Habang nagpapatuloy ang loop, unti-unting nawawalan ng gana si Mark sa paghahanap ng perpektong sandali sa kanilang maliit na bayan. Sinabi niya kay Margaret na huwag gawing walang halaga ang mga bagay at tigilan ng paglihis sa kanya mula sa katotohanan. Hindi ito naintindihan ni Margaret at inakalang galit si Mark dahil hindi niya ito hinalikan. Upang pasayahin siya, dinala niya si Mark sa isang show house kung saan buong araw silang nagbasag ng mga gamit. Kalaunan, abang nakahiga sila, ibinihagi ni Mark ang plano niyang makatakas sa time loop sa pamamagitan ng pag-alis ng bansa. Sinabi niya na ang kasalukuyang buhay nila ay hindi tunay na pamumuhay at na para silang nakakulong kasama ng mga taong walang nagagawa sa buhay. Nalungkot man, nag-aatubiling pumayag si Margaret sa plano.
Kinabukasan, bumili sila ng ticket papuntang Tokyo at sumakay sa eroplano na may malaking pag-asa. Naniniwala si Mark na kung makakataka sila sa bayan, makakawala sila sa time loop at maiiligtas ang mundo. Nagsuot siya ng eye mask para magpahinga, ngulit nang alisin niya ito, napansin niyang wala na si Margaret sa eroplano. Nagmadali siyang hanapin ito, ngulit huli na ang lahat. Umatras si Margaret sa huling sandali dahil sa kaba. Samantalang ginugol ni Mark ang natitirang biyahe ng mag-isa, gumuguhit ng mga maliliit na perpektong sandaling pinagsaluhan nila ni Margaret. Isa sa kanyang guhit ay si Margaret na nakasuot ng spacesuit. Nang tumawid ang eroplano sa international dateline, pigil hiningang naghintay si Mark. Ngunit sa sumunod na segundo, muli siyang nagising sa kanyang kwarto, palatandaang nabigo ang kanyang plano. Sa susunod na loop, nagpa siya si Mark na ilihis ang kanyang focus sa kanyang sarili patungo sa ibang tao. Lumapit siya sa kanyang ama at nagpakita ng interes sa pag-aaral tungkol sa Civil War bilang pagpapahalaga sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Dumalo rin siya sa football game ni Emma at nasaksihan ng pag-goal nito, isang bagay na hindi nangyayari sa mga nakaraang loop kapag wala siyang roon. Naglaan din siya ng oras sa isang matandang mag-asawang naglalarong chess at humanga sa construction worker na tumutugtog ng piano. Kinahapunan, sumali siya sa mga skaters nang nadapa siya at masugatan, kaya dinala siya sa ospital. Habang nagpapalipas oras doon, bigla niyang nakita si Margaret. Dahil sa curiosity, tahimik niya itong sinundan papunta sa isang silid at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Doon niya nalaman na dinadalawit ni Margaret ang kanyang ina na may malubhang cancer at si Jared ay isang medical student na nag-aalaga rito. Napagtanto ni Mark na hindi pala siya ang sentro ng kwento, kundi si Margaret. Napagtanto rin niyang wala itong kinalaman sa subway. Habang lumilipas ang araw, nararamdaman ni Margaret ang bigat ng kanyang mga pagsisisi at mga pagkakataong pinalampas sa relasyon nila kay Mark. Nagising siya mag-isa at iniisip ang kanyang may sakit na ina na muli niyang dinalawat sa ospital. Ibinihagi ni Margaret sa kanyang ina na nasira niya ang relasyon niya kay Mark, ngulit pinayuhan siya nito na hindi pa huli ang lahat upang ayusin ang mga bagay. Habang paalis siya sa ospital, nakita niya ang asong matagal na niyang hinahanap. Naisip niyang ibalik ito sa may-ari, ngulit sa halip ay pinuntahan niya si Henry. Doon, ipinakilala niya ang sarili bilang kaibigan ni Mark at tinulungan si Henry na manalo sa video game gamit ang special na sandata. Napag-usapan nila ang konsepto ng kamatayan, tunay man ito o sa game ay nakakatakot. Ngunit ang pag-iwas sa pagkawala ng isang tao ay maaaring magresulta sa pagkawala ng sarili. Sa sandaling iyon, nagpakita ang laro ng mapa na biglang nagbigay sa Margaret ng malaking realisasyon. Pagbalik niya bahay, gumawa siya ng 3-dimensional model ng mga perpektong sandali gamit ang tali. Nang matapos niya ito, napansin niya ang anib ng model ay bumubuo ng larawan ng 4-dimensional cube na may kulang na vertex. Kinumpyutan niya na ang huling pangyayari ay magaganap alas 7 ng gabi sa community pool. Kinabukasan, maagang bumisita si Margaret sa kanyang ina sa ospital. Nalulunad siya sa emosyon at naniniwalang kapag natagipuan niya ang huling perpektong sandali, matatapos ang time loop. Ngunit ibig sabihin din ito na mawawala ang kanyang ina. Pinayuhan siya ng kanyang ina na pahalagahan ang buhay at bawat sandali na ipinagkaloob sa kanya. Habang papalapit ang alas 7, dumating si Margaret sa community pool at nakita si Mark na mag-isang nakaupo. Umupo siya sa tabi nito at inamin na tama pala siya sa simula pa lang. May pattern ang mga perpektong sandali. Sinabi rin niya na may kulang na sandali na kailangan upang matapos ang loop. Inamin ni Mark na nakita niya siya sa ospital at nangakong hindi niya ito ilalayo sa kanyang ina. Bilang tugon, inamin ni Margaret na hiniling niyang huminto ang time loop nang malaman niya ang sakit ng kanyang ina. Maaaring ang loop ay bunga ng kanyang kagustuhan iyon, ngunit naniniwala siya na nasama si Mark sa loop upang mailigtas siya. Sa wakas, panatag na ang loob. Hinalikan ni Margaret si Mark at nabuo ang nawawalang perpektong sandali. Nang gabing iyon, bumisita si Margaret sa kanyang ina sa ospital at nagpaalam sa huling pagkakataon. Pagkatapos, naghintay sila ni Mark sa labas, kinakabahan sa mangyayari. Nang tumama ang alas 12 sa relo ni Mark, nagsimulang umulan, hudyat na natapos ang time loop. Nagtapos ang pelikula nang sa wakas ay maibalik nila ang nawawalang aso sa tunay nitong may-ari kinaumanyahan. Mag-subscribe sa mga ganitong videos, i-on ang notifications at mag-iwan ng like upang makatulong sa channel. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!